Sa usapang depression, may hindi sila sinasabi sa iyo na ibubunyag ko ngayon sa video na ito. Alam nating lahat na maselan ang usapin na ito. Kailangan mas maging sensitibo ka sa pagsasalita dahil emosyon ang nakataya rito. Ngunit maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo mali ang widely accepted truth o yung pangmalawakang katotohanan na tinanggap ng mga tao tungkol sa depression? Kaya sa mga clinically diagnosed na may depression dyan at sa mga self-diagnosed na depressed lang, tingin ko ito na ang video na magmumulat ng katotohanan sa iyo tungkol sa isang bagay na hindi nila sinasabi pagdating sa depression. Dahil wala pa akong nakikitang tao, maging mga doktor na nagsasabi nito tungkol sa depression. Hindi ko alam kung talaga bang sinasadya nilang itago para lang pagkakitaan yung taong may depression. Dahil imposible naman na itong nalalaman ko ay hindi nila alam. Parang katulad lang ng ginagawa nila sa cancer. May gamot at may cure na talaga ang cancer. Panahon pa ni Einstein, hindi yan alam ng publiko. Ngunit dahil ang pharmaceutical company ay isang worldwide controlled business, itinatago nila na may cure ang cancer. Dahil malulugi sila, mawawala na ng silbi ang chemotherapy treatment na siyang humihigop ng milyong-milyong dolyar papasok sa mga big pharma. Kaya nila itinatago ang cure at ang katotohanan tungkol sa cancer at kung ano talaga ang totoo pagdating sa pagpapagaling sa cancer. At ngayon, narito naman ang depression. Another same cancer strategy na naman, panibagong paandar na naman ng worldwide controlled business na pharmaceutical industry para pagkakitaan ulit ang mga tao. Parehong strategy lang, ipapa-acknowledge nila sa iyo na ang depression ay totoo at totoo naman talaga ito. Ang problema lang, gagawin nila itong big deal at sa sobrang big deal, sasabihin nila sa iyo mas matindi pa ito sa cancer upang i-condition ang mind mo na kapag nagka-depression ka, kailangan mong uminom ng kung ano-anong gamot na ibebenta nila sa iyo at mag-undergo ng kung ano-anong treatment na lulustayin ang pera mo. Parang chemotherapy lang sa cancer. Parehong paasahin kang makaka-recover habang nilulustay ang pera mo hanggang sa wala ka nang maibayad tapos pababayaan ka na nila. You see, they only care about you when you can still pay them. That's the reality. Kaya itong depression, another form of cancer lang ito. Hindi yan literal. Ibig kong sabihin dyan, another same cancer strategy lang para dagdag kita sa mga big pharma. Naunawaan mo ba yan? May nakita akong video na style podcast at mga Pinoy ang nag-uusap. Tapos depression ang topic nila. Walang professional experts sa mga ito. Kaya puro opinion lang ang maririnig mo. One-sided at walang exchange of ideas. They don't have opposing views that challenge each others. Naunawaan mo ba yan? Ibig sabihin, puro yes man. Kung anong sabihin ng isa, sasang-ayunan lang ng lahat. Kaya yung podcast naging one-sided. Depression ang topic pero one-sided. Anong klase yan? Imbis na may matututunan tuloy ang tao, parang nakinig lang sa mga tiyo mo na nagraran sa social media. But the point is, it's not about the person. It's about the person's view.
lalo na't usapang depression ito. Konting maling salita mo, maaring magpakamatay yung taong nanonood sa kabilang screen. Nare-realize mo ba yan? Di ba hindi yan ang goal mo? Ang goal mo ay iahon ang taong ito mula sa depression niya. Kaya ka nga nariyan, nagbibigay ng komento mo tungkol sa depression. Your goal is to somehow open their eyes about the truth of their situations and not to condemn them. Naunawaan mo ba yan? Parang hindi naman. Ngayon, dahil nabanggit ko na sa iyo kung paano pinopromote ng worldwide controlled business na pharmaceutical industry ang depression sa mga tao ngayon, nabanggit ko rin kung paano nila ito nire-relate sa cancer at ang maling konsepto sa depression. Tingin ko, handa ka nang marinig ang katotohanan tungkol sa depression at kung paano ka talaga gagaling dito without seeing a single doctor. Depende na lang kung in-skip mo agad dito ang video, you miss a lot of informations. Ngayon, ito ang maling pananaw ng mga tao sa depression. They think depression is a mental health problem, but it's actually a physical health problem. Naunawaan mo ba yan? Akala ng maraming tao na ang depression ay mental illness o sakit sa mental health. Ngunit mali yan. Ang depression ay sakit na nagmumula sa kung ano ba ang physical status na mayroon ka. Ang mali ng mga tao, they treat mental and physical health as two different things. Akala nila na ang mental health ay mental health lang, tapos ang physical health ay iba pa. Naunawaan mo ba yan? Pinagdadalawa nila ito na para bang magkaiba sila. Ngunit ang totoo, ang physical at mental health ay iisa lang. Hindi ito dalawa at lalong hindi ito magkaiba. Para mas maintindihan mo, ganito yan. Ang depression ay resulta lang ng physical status mo. Ibig sabihin, nakadepende ang depression sa kung ano ang physical status ng katawan mo. How active you are, how physically fit you are, how lazy you are. It's not about how you feel. It is about how your body performs. Naunawaan mo ba yan? Hindi yan tungkol sa kung masaya ka ba o malungkot. It is about whether you move your body or not. Ang mali kasi ng mga taong nakakaranas ng depression dahil nga sa akala nila ay mental health problem ito. Hinahanapan tuloy nila ng mental health solutions. Make sense naman kung iisipin, di ba? Ngunit yan na nga ang pagkakamali nila dyan. Itinuturing nilang bukod o iba pa ang mental health sa physical health. Kaya ang ginagawa nila, they treat mental health problems with mental health solutions. Ngunit mali yan. Dahil kapag nagsasuffer ang mental health mo, ibig sabihin may mali sa physical health mo. Konektado yan, hindi yan magkaiba. Pansinin mo na lang, kapag ang isang tao na may malakas na mentality o mental health, sumusunod ang katawan niya, nakikita sa katawan niya ang mental fortitude niya. At si David Goggins ang isang prime example nito. Sobrang lakas ng mentality ng taong yan. At tingnan mo ang ginawa ng mentality niya sa katawan niya. His body can run for days. Nauunawaan mo ba kung gaano katindi yan? Hindi yan magagawa ng katawan lang niya. You need a strong mentality or a strong mental health for your body to perform extreme physical adversities. Gaya ng pagtakbo ng ilang araw. Naunawaan mo ba yan? Yan ang patunay na ang mental health at physical health mo ay interconnected palagi.
At hindi ito two different things. Kaya kung mahina ang mental health mo, resulta yan ng mahinang physical health. Kaya wag mo itong gamutin gamit ang mga mental health solutions. Cure your mental health problems by doing physical health solutions. Nakukuha mo ba yung punto niya? Yung mga construction worker na batak ang katawan, sobrang healthy rin ang mental health niyan. Kasi nga, interconnected yan. Hindi lang napag-uusapan. Kaya pansinin mo, mas mahirap pa ang buhay nila sa iyo. Nakabilad sila sa initan. Tapos nagbubuhat ng sobrang bibigat. Pagdating sa hapon, pagod na pagod. Nakakapag-overtime pa. Ngayon ito ang tanong ko sa iyo. May nakita ka bang pag-aaral, research or studies na karamihan ng nagkaka-depression daw ay mga construction workers? Hindi ba't wala naman? Kasi nga, they are physically healthy, so their mental status are healthy too. Naunawaan mo ba yan? Kaya kung nakakaranas ka ng depression ngayon, i-check mo muna ang katawan mo, hindi ang ulo mo at yung nararamdaman mo. Check your body, not your emotions. Because high likely, unawain mo ito, you are not doing what your body is supposed to do. That's why your mind is confused. Naunawaan mo ba yan? Alam mo ba kung bakit ka nade-depress? Kasi hindi ka namumuhay kung paano ba dinesenyo ng Diyos ang katawan mo para mamuhay. That's why your mind is confused. So be more active and be more human. At kung may mga katanungan ka tungkol dito, if I find them interesting enough, sasagutin ko yan at gagawa ng video. Basta tatandaan mo, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.